At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pasko na sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kwenta man na yan. Huwag na nating pagtalunan ng tungkol sa mga taong gumagawa ng masama. Ang mabuti pa, magtulungan tayo kung anong magandang gawin para hindi sila matukso na magnakaw. Hap, Ha? pasensya na po. Masama ang loob ko. Kaya pagpaumanhin po. Kagawad Mustang, sandali lang. Kagawad! Nako, umalis na si Kagawad Mustang. Nagalit yung Kagawad na daw. Kwan, huwag na nating bigyan pansin yan. Ang mabuti pa, ipagpatuloy natin ang ating tinatalakay. Mag-isip kayo ng magandang paraan para walang matuksong magnakaw. Tutulak ko dyan! Tutulak ko dyan! Huwag ninyong ituloy yan. Nandito na si Kagawad. Tutulak naman. Kagawad na siya. Ay, buwiset, nandito naman ang numerong problema natin. Si Kagawad, tarantadong tutol. Hindi ako makapapayag dyan. Tutulak ka! Bakit mo naman Bakit mo tututulan? pinag-uusapan namin Kagawad, bastos, ice tea, Kagawad, agaw. Hindi ko pa alam eh. Ay, Kagawad na siyong, mabuti pa siguro umalis ka na dahil kung hindi, baka mautang ko pa yung buhay mo, ha? Nako. Nakikita mo to? Kaya si Benito, nako, may balisong siya. Bagong hasa ito, Kagawad. Nako, ano yung nilabas na? Tingnan nyo nga. Balisong. Ay, anong May nangyari? balisong kabinita. May balisong Oo. na kasi. Eh, kung gusto mo pang umabot sa Pasko ng kwan, yung buhay mo, umalis ka na. Umalis ka na! Nako, pinalayas to. Oo, alis na ako. Umalis ka na. Alis na ako! Mga buwisit kayo! Umalis na naman si Kuya. Hindi na naman pinansin ang inihanda kong ulam. Dati namang paborito niya yun eh. Bakit kaya? Parang ayaw niya na kumain ng mga niluluto ko para sa kanya. Wala na si Karen. Dapat sana ay nasa akin na ang atensyon niya. Di bale, tatakpan ko na naman ang niluto ko para mamaya na lang niya kainin. Teka. Yung barel at granada ni Kuya Gatot, naiwan pala niya. Kailangan maihatid ko sa kanya ito. Hindi pwedeng mahiwalay sa kanya ang mga ito. Kandidato pa naman siya. Baka biglang may kalabang makaisip ng masama sa kanya. Aalis ako kagad. Ilalagay ko na lang sa lunchbox ang mga niluto kong pagkain at doon na niya kakainin sa pinuntahan niya. Dadalhin ko. Ilalagay ko sa plastic bag para baka matanggalan ng pain. Biglang sumabog. Siguradong maglulok sa susi. Hayan. Nailagay ko na sa plastic bag. Aalis na ako kagad. Kailangang maibigay ko ito kay Kuya. Buwisit. Nakakainis talaga. Buwisit! Gawad, bakit parang galit ka yatang dumating? Talagang galit na galit ako, boy. Parang gusto kong pumatay ng tao. Ha? Naku, bakit Kagawad? Sino bang nakaaway mo? Anong nangyari? Aatin sana ako ng sesyon. Pero pinagkaisan na naman ako. Kaya galit na galit ako, boy. Ha? Pinagkaisahan ka na naman? Bakit? Ano na naman bang plano nilang gawin? May anomalya na naman ba na binabalak sila? Oo.
Parang ang narinig ko maagang pamasko raw. Palagay ko may magbibigay ng mataas na kandidato sa kanila. At yun ang ipamumudmud nila. Ayaw kong makapurma si Kapitan. Kaya pipigilan ko sila sa lahat ng plano nila. Ha? Anong maagang pamasko kaya yan ang kagawad? At saan manggagaling ang ipapamigay nila? Yan na nga ang aalamin natin, boy. Kumilos kayo ni Bunjay. Manmanan ninyo ang pag-uusapan nila doon sa barangay hall. Ano man ang marinig ninyong balita, sabihin nyo kagad sa akin, ha? Hindi kagawad, magmamanman kami. Pare Bunjing, halika rito. May pinapagawa si Kagawad Asyong sa atin. Bilisan mo. Anong gagawin natin, pare? Kailan ba? Kakain na ba tayo ngayon? Puro pagkain ang nasa utak mo. Ha? Buti ba? Gutom na kasi Sumama ka ako. sa akin at mamanmanan natin ang mga barangay officials. Alamin natin kung saan galing ang darating na maagang pamasko na ipapamudmud nila sa mga kabarangay natin. Halika na, bilisan mo na. Mga kapatid, kilala niyo ba si Delia na anak ni Tasha na mekaniko ng washing machine? Ako, kabit pala ng isang traffic enforcer. nako. At nabuntis Ito na siya. naman ang mga paparazzi na ito. At mga asawa Iba na naman ang issue nila sa araw na ito. Si Delia na naman. Kilalang tiyan eh. Sa bagay, napakasama ng talaga ng ugali ng Delia na yon. Masamang ginawa niya. Nagpabuntis siya sa kanyang kabit. Tapos, ipapaako sa asawa niya. Napakasama niya. Darwina! Nako, nakabihis na ako. Ako na ang mamimili ng mga paninda natin. Ay, sige Melinda. Ikaw nang bahala, no? Maghanap ka na lang ng ibang masasakyan mo. Dahil wala ngayon ang suki nating si Kuya Noli. Oo, Darwina. Sige. Aalis na ako, ha? Sige na. Woohoo! You can Ay, nako. dance. Kumanta pa. You can jump. Ay, nako. Having the time of your life. Nagsuot pa naman ng kwan. Napaka-sexy. Ang Melinda na yan. Inuutusan lang na mamili ng mga paninda. Kala mo sa club pupunta. Nako. Naka-make up pa. Lipstick pa. Ha? Nako, may tumatawag sa cellphone ko. Si Tita ang hiling pala. Masagot ka agad. Hello? Tita ang hiling! Napatawag ka? Oo, Darwina. Kumusta na dyan? Ay, mag-ingat kayo dyan. Bantayan mo yung sales lady Ha? ninyo na si Melinda. Ay, naku. Malandi yan, alam mo ba? Baka nanakawan kayo ng tita Bibang mo. Sige, babay na. May gagawin ako. Ay, Tita ang hiling! Ay, naku, sandali lang, Tita! Tita ang hiling, sandali! Naku, pambihira naman ang Tita ang hiling na yon. Pati si Melinda, pinanghiin na lang magnanakaw. Hindi, naglalalaki. Alay, kung gano'n yun na lang ang gagawin natin, Vice Mayor. Magbibigay tayo ng cellphone sa mga guro. At bigyan din natin ng bagat payong yung mga bata para may magamit sila sa pagpasok. Alay, maganda yung mungkahi mo, Konsehal Dacumos. Pero, Mayor, mas malaking halaga yan. Hindi tulad ng bungkahi ko na... Vice Mayor Agaton, hindi naman tayo ang gagastos May nakausap na sponsor si Kagawad Dacumos.
Meron na siyang kinausap, kaya wala tayong problema diyan. Sige, Mayor, kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Ano yung kaguluhan yan sa labas? Pakitingnan nyo nga, pakitingnan ninyo. Miyan! May isang masundang babae! May dalang darada! Nakita ng balikan ninyo! Ano? Ay, ipahuli niyo yan sa pulis. Tumawag kayo ng SWAT. Oo, sige, pahuli sa pulis. Baka Pahuli inutusan ninyo. yan ng kabilang partido na papatay sa iyo, Mayor. Alay, ang mga walang biyay. Palagay ko si Timpuso naman ng utos. Napapatay na ka. Ay, sige. Ikalabusan ninyo kagad ang taong yan na nagdadangka ng masama sa akin. Ano ka mo, kagawa na siyang kapatid ni Vice Mayor Agaton, yung nahuling babae na may dalang granada? Oo, Sir Timpuso. Si Punyang yun. Bakit naman niya pinagtangkang patayin si Mayor Gustalmo? Hindi ko alam, sir. Siguro nasisira na siya ng bait dahil hindi raw siya pinapansin ngayon ni Vice Mayor Agataw. Ganun ba? Nako, delikado. Baka mamaya tayong sugurin. Nakakatakot naman yan. Sir Tembrosyo! Kagawad na siyang, kagawad! Boy, sibuyas, bunjeng. Bakit? Anong nangyari sa inyong dalawa, ha? Naku, kagawad. Ha? Narinig namin ang usapan nila dyan sa labas. Opo, kagawad. Narinig namin ang pinag-uusapan nila. Narinig namin. Bakit? Ano ba yung pinag-uusapan nila? Ha? Ano? Yung narinig daw nila, Sir Timpuso. Ha? Bakit? Ano ba yung narinig nila, Bunjay? Ha? Ano? Yung kwan, pinag-uusapan nila. Di ba, paring boy? Oo, kagawad. Yun na nga yun. Wala nang iba. Ano bang nangyayari? Ano? Kung hindi nyo masabi kagad, papatayin ko kayo! Oo, sir. Kung kasi narinig naming nag-iimbestiga ang mga polis. Oo. Ayon sa investigasyon nila, ikaw, sir, ang sinabi nilang nag-utos kay Aling Punyang na patayin si Mayor. Ano? Hindi totoo yan! Hindi! Ano ba naman ito, friend? Bakit ipinapakalat nila ito? Bakit? Ha? Ano ba yung sinasabi mong pinapakalat nila? Itong tungkol daw sa amin ni Benito. Sinabi nilang type ko raw siya, pero ayaw niya ako. Ha? Sino kayang nagpakalat niyan? Samantalang walang ibang nakakaalam yan. Kundi ako lang at si Kagawad Gusti. Veronica, sino kayang visit na Marites ang nagpakalat nito? Sino? Ha? Wala akong kinalaman dyan, Pining. Baka naman si Benito. Ha? Imposibleng gagawin ni Benito yan. Ang bait niya. Hindi niya pwedeng gawin yan. Ha? Ayan, pinuri na naman niya si Benito. Sobra na sila. Napakaaga namang pamasko nilang yan sa akin. Pamaskong sobrang sama ng loob. Pining, wala akong kinalaman dyan, ha? Wala talaga. Pero ikaw lang ang napagsabihan ko na type ko si Benito, diba? Bakit kumalat yon? Bakit? Ha? Talagang wala akong alam dyan. Wala talaga. Siguraduhin mo lang na wala kang alam. Kundi, kakalimutan ko nang may kaibigan akong Veronica. Ha? Pining! Wala akong alam dyan! Wala talaga! Hindi ako marites!
walang ibang nagkalat nito kundi si Kagawad Gusting. Oo, hindi ako pwedeng magkamali. Hindi pala mapagkakatiwalaan ng matandang yun. Matanda na, chismoso pa. Napakalaking iskandalo ang ginawa mo po niyan. Hay ano, kinumpis kang baril ko. Pati granada. Buti na lang at ibinigay pa sa akin. Ay po niyan, tumigil ka na. Lagi mo akong binibigyan ng problema. Buti sana kung hindi ako opisyal at kandidato. Pasensya ka na, kuya. Akala ko kasi nakakabuti yung ginawa ko eh. Ibigay ko lang yung barel at granada mo. Kasi Tama naiwan na! ko sa... Basta ayaw ko nang maulit yon. Nako, kalat na si Temprosyo ang nag-utos na papatayin si Mayor. At baril, granada ko pa ang gagamitin mo. Pero hindi totoo yan, kuya. Kasi nung Alam namin na yan, hindi totoo. Pero ang mga nakabasa sa post nila sa social media, mapapaniwala mo ba silang hindi totoo yan? Naku po niyang, baka gaganti na naman ang Temprosyo na yun sa amin. Delikado. Mahusay pa naman gumawa ng istorya yun. Kaya huwag naman sanang magkatotoo ang hinala ko. Baka nag-iisip na siya ngayon ng kung ano ang ipupukol sa aming partido. Ay, kuya, patawarin mo na ako. Sorry na. Yayakapin kita para bawala ang galit mo sa Huwag kang akin. yumakap sa akin. Ang bantod-bantod mo. Hindi ka pa yata naliligo. Lumayo ka sa akin. Layo! Pwe! Kuya, bakit parang nangdidiri ka sa akin? Kapatid mo naman ako eh. Oo, dahil madalang kang maligo. Kaya pati si Bayaw, ayaw ka na niyang makatabi dahil lagi kang mabantot. Kaya kung ako si Bayaw, maghahanap na lang ako ng ibang babae na maganda at mabango. Di tulad mong pangit na nga, mabantot pa. Kuya! Ay, sige. Ihanda na ang mga lista ng mga tatanggap ng maagang pamaskaw. Nakahanda na, Kap. Nandito na ang listahan sa akin. Mabuti naman kung ganoon, Veronica. Ay, huwag nyo sila nga pagsabay-sabay na pumunta rito. Kailangan alphabetical arrange ang gawin natin. Pero, balik rin natin. Sa halip na E to Z, ang gagawin natin ngayon, Z to A ngayon naman. Para hindi magreklamo na naman yung laging nasa hulihan. Sila rin ang mauunang tatanggap ng ayuda. Opo, Kap. Ganun na lang ang gagawin. Kap, kailan ba natin uumpisa ng pagbibigay ng maagang pamasko, ha? Bukas pa nang darating ang handog ng maagang pamasko ni Senador Reside. At ipapaabangan ko kina Benito Tambreng para iimbak lahat dito sa barangay hall. Sige po, Kap. Siguradong masisihan ng mga kabarangay natin sa pamimigay natin ng maagang pamasko. Sigurado bang ngayong madaling araw darating yung handog na maagang pamasko ni Senador Reside? Boy, Oo, Kagawad. Mamaya darating na yon at dito dadaan. parang may truck na tumigil ah. Ito na yata yan. Ay, ito na nga. Ayos, dito ko ipapalagay sa loob ng bahay ko. At ako ang magbibigay
sa mga kabarangay natin. Magtatagumpay kaya si Kagawad Dasyong sa binabalak niyang gawin? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pasko na sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!